Yan, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. For today's video is another Thanksgiving. Because sa buong araw na ito ay ang Diyos hindi nagkulang at patuloy siyang nag-provide ng ating mga pangailangan. Nagpasalamat ako sa Ginoo kay sa araw na ito ay naging productive at fruitful ang araw. At iningatan niya ako sa pagpunta ko sa Barrio Maria, sa pag-monitor doon sa ministry, even sa pagbalik, pagbakal ng mga kinahanglanon, at nakauwi ng safe ngayong gabi ay nagpapasalamat din dahil nakakain kami. Yan. At syempre gin-provide niya aming mga pangailangan financially, kalakasang physical, and also syempre spiritual sa mga salita ng Diyos na ating babasa, napapakinggan, hindi lamang sa Facebook, hindi lamang sa YouTube, hindi lamang sa mga online platforms, and also sa ating pagbasa sa salita ng Diyos. At isa sa nag-remind liwat sa atin na kinahanglan everyday magpasalamat tayo sa ating Ginoo, sa buhay na Diyos, whatever man ang experiences natin, ano man yung kalagayan natin sa buhay, hindi basihan na pegado ikaw or pegado tayo ay hindi na tayo magpapasalamat. 'Di ba? Ang Bible nag-remind liwat sa atin sa 1 Thessalonians 5:18, "In everything give thanks, for this is the will of God concerning you." Na sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay, ano man ang katayuan mo, kalagayan mo, status mo, may kapigaduhan man, sapat-sapat man, or able ang ating kabuhi, ay magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Kasi nung dumating tayo dito sa kalibutan, wala naman tayo. 'Di ba? Ikaw at ako, wala tayong dala. At the end of the day, babalik at babalik tayo sa lupa, or sabi nga dyan sa alabok, kung ikaw ay Kristiyano, babalik ka, makakasama mo yung Panginoon na wala ka naman dala. Ganun din yung mapupunta sa impyerno, wala rin namang madadala. Siguro may madala ka man, siguro ginakaptan mo pa lang, papalapit ka pa lang sa impyerno, wala na, sunog na. Ibig sabihin lang, dito sa kalibutan wala kita madala. Pero ano man yung meron kita, may mabaton kita, may or anumang blessing may pagkaloob sa atin ng Ginoo, pagpasalamat natin sa Kanya everyday. Yun lang, makagising ka, yun lang buhay ka everyday, pagpapasalamat yan. Natapos yung mga gawain mo, pagpapasalamat din yan. Nakakain ka mula umaga, tanghali, at ngayong gabi, at makakapagpahinga ka naman mamaya, is malaking pagpapasalamat din sa Panginoon. Kasi araw-araw sinusustain niya tayo. Araw-araw ginamintain niya ang lahat dito sa kalibutan, and kinaprovide niya ang ating mga pangailangan. Ganun din sa araw-araw na ating buhay. It's better to choose to be happy, to thank God. And wala naman siguro ibang tayong maihambal sa ating tagipusoon kundi pagpapasalamat. Mga kapatid, mga minamahal, especially kapwa ko mananampalataya, kapwa ko lingkod, ay magpasalamat tayo sa Panginoon everyday. Ano mang kalagayan mo, nasaan ka man ngayon, siguro sa may mga karamdaman, sa mga lumalaban
isa lang siguro laman ng kanilang tagipusoon. Magpasalamat sa Diyos, purihin ang Diyos, ibalik yung kadayawan sa Kanya. Ganon din sa atin na malakas, wala katang sakit, magpasalamat pa rin kita sa Panginoon, di ba? Ano man yung katayuan mo natin sa ating buhay. And always pray. Huwag tayo magsawang mga muyo. Include always ang may mga karamdaman sa ating pagpangamuyo. Even our family is our first ministry. Iyan yung pinagkalob sa atin ng Ginoo na dapat natin silang ingatan, pahalagahan, mahalin, at syempre pangamuyuan natin sila. And I encourage everyone na online or naka-tune in, nakalantaw. I encourage you to pray. Ang mga kilala nyo na may mga karamdaman, and also pray for Pastor Pueg. Hindi lang si Pastor Pueg, ang kanyang family, si Ma'am Sharon, si Baby Boy, si KS, even yung kanyang buong family. Kalakasan, katatagan. Ganoon din magsarig tayo sa Ginoo na 100% ay gagaling sila. Hindi lang si Pastor Pueg, even yung may mga karamdaman na naiisip natin, naaalala natin, nakikita natin, mag-pray po natin sila. So sa lahat ng pangyayari sa ating buhay, maganda man, minsan ay hindi pabor sa atin, ay magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Kasi laging may tinuturo yung Diyos sa atin everyday. Ang gusto ng Diyos may i-accomplish siya sa iyo at sa akin. Yung makita yung kalwalhatian ng Diyos, yung kadakilaan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, at syempre yung paggawa ng Diyos sa ating buhay everyday. So hindi dapat tayo magmukmuk lang, hindi dapat tayo mag-focus sa problem, hindi dapat tayo mag-focus sa mga negative things. Always choose a positive and solution sa mga bagay na yan. At matatagpuan natin yan sa salita ng Diyos. And also, mararamdaman natin yan kung kinakausap natin ang Ginoo sa pamamagitan ng pananalangin. At syempre, if you read your Bible, our Bible, God is speak to you and speak to me. Na everyday ginatudluan niya tayo na magpasalamat, maging masaya yung tagipusoon na instead na mag-murmur ka, instead na magsisi ka ng ibang tao, instead na negative ang isipin mo, mas magiging masaya ka kung pipiliin mong magpasalamat sa Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, walang naitutulong yung pagiging negative, walang naitutulong yung worry, walang naitutulong yung doubt sa atin. Ang Bible nagtutudlo pero ni increase your faith. Even the disciple, ginatudloan sila ng Ginoo na lakasan niya pananampalataya nyo. Even yung may mga karamdaman, hindi naman sila pinagaling ng dahil may mga magagaling na tao or may mga gamot, kundi sabi ng Panginoon, pinagaling kayo ng inyong pananampalataya. Ganoon din sa atin, mga minamahal, mga kapatid, mga kapwa ko mananampalataya. Padayon tayo sa ating buhay na laging magpasalamat. So salamat din sa inyo, sa inyong pag-tune in, sa inyong pakikinig, at ngayong gabi ay magpapahinga na tayo. Sa mga magpapahinga na ay magpasalamat tayo sa pagpangamuyo. So thank you very much and God bless us all. Mabuhay kayo, mabuhay tayong lahat ng may pagpapasalamat. So thank you and bye bye. To God be the glory.